Lumisan siya at nagtungo sa lugar na walang nakakakilala sa kanya sa pagbabaka sakaling makakapagbagong buhay roon at tuluyan nang maibabaon sa limot ang mga nangyari. Dahil sa nakalimutan niyang tumanggi sa alak na inalok sa kanya ng isa sa mga kapitbahay, naging malagim ang sinapit ng mga ito matapos siyang malasing. Oras na naman na. Bagong lipat si Andrew sa isang tenement sa Batangas. Hindi niya maiwasang manibago sa paligid, pati na rin sa mga tao na makakasalamuhan niya. Hindi kasi ito katulad ng nakasanayan niya sa dating tirahan, pero dahil bago lamang siya rito, kailangan niya talagang mag-adjust para wala na lang ding gulo. Habang naghahakot siya ng kaunting mga gamit na binili kanina, napansin naman niya na mukhang harmless ang mga tao roon. Marahil ay nanibago lang din sa kanya noong una pero agad ding nasanay ang mga ito. Dahil sa ikalawang araw niya roon, hindi na siya tinititigan ng mga tao tuwing maglalakad sa hallway. Sa katunayan ay bumabati pa nga ang ilan sa kanya at wala rin siyang nakikitang mapanganib sa ikinikilos ng mga ito. Maputi si Andrew. Matangkad, matipuno ang katawan at talagang malakas ang apil. Sa itsura niyang iyon, lahat ng taong makakakita sa kanya ay mapagkakamalan siyang artista. Kaya siguro ganoon na lang ang titig sa kanya noong una dahil ngayon lamang yata sila nakakita ng ganito kagwapo na titira sa ganitong kalumang tahanan. Dahil sa kalumaan ng tenement, hindi na iyon gaanong maganda sa paningin at marami na ring sira-sirang mga parte. Mabuti na lang ay walang diferensya ang kwarto na nakuha niya. Pero gayon pa man, hindi rin nahirapang mag-adjust si Andrew doon dahil bukod sa maganda-ganda naman ng kwartong nakuha niya, hindi rin iyon malapit sa palapag na maiingay. Nasa 4th floor kasi siya at pawang mga tahimik lang din ang mga kapitbahay niya roon. Ang palapag lang na napansin niyang maingay ay sa ikalawa hanggang ikatlong palapag dahil karamihan ng nakatira doon ay mga lalaki na madalas mag-inuman tuwing gabi. Naging maayos naman ang takbo ng buhay ni Andrew doon. Pumapasok siya sa umaga, umuuwi naman sa hapon. At dahil nga sweldo niya ng araw na iyon, naisipan niyang i-treat ang sarili sa pamamagitan ng pamamasyal at pagbili ng mga bagong damit at sapatos kaya gabi na siya nakauwi. Pag-akyat niya sa tenement, naabutan muli niya ang mga lalaking nag-iinuman sa ikalawang palapag. Bumati ang mga ito sa kanya. Ngumiti lang din siya at dumere-diretso na rin sa taas. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Ewan ba't malalim ang kanyang iniisip tungkol sa isang bagay. Palagi nga rin niyang inuulit ang isang tanong na inaasahan niyang maririnig sa mga kapitbahay oras na makausap na niya ang mga ito. Ito ay yung, "May kaya ka naman sa buhay, bakit dito mo naisipang tumira? Marami namang mas magagandang bahay sa ibang lugar eh." Iyon ang katanungan na ngayon pa lang ay pinag-eensayuhan na niyang sagutin. At may naisip na rin siyang sagot. Isang araw, isa sa mga kapitbahay niya ang nagtanong nga sa kanya ng ganun. Ito yung may-ari ng kainan sa ground level ng tenement. Nakatira ito sa katabing pinto lamang din niya. Gusto ko lang po kasi talaga ng tahimik na lugar." Paunang sagot niya. "Tahimik? Naku minsan maingay naman dito."
Hindi naman po yung sobrang tahimik talaga. Gusto ko rin talaga ng may konting ingay para kahit papaano hindi naman po boring. Ang gusto ko lang talaga ay yung medyo malayo dun sa dating tinitirhan ko. Para at least makapagbagong buhay na rin. Kaya pala. Hindi na siya tinanong ng tindera dahil nakita nito sa kanyang muka na tila malalim ang iniisip niya. Nahiya na siguro itong pahabain pa ang usapan dahil baka hindi rin siya handa o magdulot iyon ng pagkailang sa kanya. Buti na lang ay medyo maunawain ang mga tao rito. Sa ilang linggo niya roon, marami-rami na rin yung mga tao na nagtanong sa kanya kung bakit dito niya naisipang tumira. Pero ang lahat naman ng iyon ay tinatanggap ang lahat ng sinasabi niya. Hindi na sila nagtatanong ng kung ano-ano at hindi na rin gaanong pinapahaba ang usapan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkain, isang balita ang bumungad sa telebisyon. Kasalukuyan pa rin daw iniimbestigahan ang naganap na massacre sa isang sikat na condominium. Nasa mahigit 100 katao raw ang pinatay sa loob. Katakatakang wakwak ang tiyan ng mga ito, butas ang dibdib at pare-parehong walang mga puso, mata at utak. Labis na ipinagtataka ng otoridad ang paraan ng pagkakapaslang sa mga ito at hindi pa rin matukoy kung sino ang posibleng gumawa nito. Hindi maiwasang makuha ng balitang iyon ang atensyon ng mga tao sa kantin, kabilang na si Andrew. Lahat sila ay nandiri sa balita. Isang gabi iyon nang abutan muli ng dilim si Andrew sa pag-uwi. Pag-akyat niya sa ikalawang palapag, meron na namang mga kalalakihang nag-iinuman. Sa pagkakataong iyon ay tinawag na siya ng isa. "Psst! Pare, kararating mo lang?" At agad naman siyang lumingon at sumagot ng maayos. Oo. Baka gusto mong sumali rito oh. May isa pang upuan. Kahit saglit lang, halika. At hindi na siya nakatanggi pa. Wala rin naman siyang pasok bukas kaya pinagbigyan na rin niya. Lumapit nga siya sa mga ito at tinanggap ang alok na baso sa kanya. "Yun oh, makakainuman ka na rin namin sa wakas. Hindi ka na puro daan lang ng daan." "Salamat. Kaso hindi ako pwedeng uminom ng marami ha. May history kasi yung pamilya ko sa atay eh." "Alam nyo na." "Naku, walang problema yan. Bihira lang naman yan, ano ka ba? Sige, tagay na." Sagot sa kanya ng isa pa. Binigyan siya ng magandang pwesto ng mga ito at muling nilagyan ng alak ang baso. Sa kanya agad napunta ang paksa ng usapan kaya pinilit na lamang niyang sumagot ng kalmado at maayos para wala nang mabuong gulo. Muling pagtatanong nung isa. "Saan ka ba dating nakatira?" "Sa Maynila, Your Honor." At nagtawanan ang mga ito. Tila baga nakuha niya agad ang kiliti ng mga lalaking nag-iinuman. Yun ang sagot niya sa lalaking nagpakilala sa pangalang Berto. "Bakit dito mo naisipang lumipat?" Actually marami na nagtanong sa akin yan dito pero isa kasi sa dahilan, medyo malapit kasi rito yung pinapasukan ko. Dito kasi ako nalipat ng branch eh. Sagot naman niya sa lalaking nagpakilala bilang si Ernest. Ang iba sa mga lalaki roon ay sina Dino, Xavier at Joseph. Ang dami pang itinanong ng mga ito sa kanya tungkol sa dati niyang tirahan na sa kabutihang palad ay nasagot naman niya ng maayos at kalmado. Sunod namang nalipat ang topic tungkol sa kanyang katawan. Nagtanong naman ng mga ito kung ano raw ba ang pinakasikreto niya sa pagpapaganda ng kanyang pangangatawan.
Healthy diet lang na may kasamang workout syempre. Natatawang sagot niya. Hindi kasi niya alam kung paano pa sasagot sa paraang ma-entertain ng mga ito, lalo na't may pagka-introvert siya at talagang ilag sa mga tao. Buti ka pa nakakapag-workout. Kami rito, yung pagbubuhat na lang yung workout namin eh. Hindi kasi rin namin afford na mag-gym. Sagot naman ni Dino sa kanya. Okay lang yan no. Basta't ang importante maging malusog kahit ano pang itsura ng katawan natin. Sagot na lamang ni Andrew. Noong una ay kaunti lang talaga ang nais niyang inumin. Pero hindi niya namamalayang napaparami na rin ang kanyang inom dahil na rin sa kadaldalan ng mga kasama. Nang magtagal kasi ay ang mga ito na ang nagdala sa usapan kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong tumalikod at umalis. Pagkaraan ng 3 oras, lango na silang lahat sa alak. Nagsuka na nga ang ilan at namumula na rin ang iba. Siya naman ay halos mahilo-hilo na at hindi na alam kung saan nakaupo. Bigla siyang may naramdaman sa kanyang tiyan. Mukhang siya naman yata ang susunod na magsusuka. Doon na siya nagpaalam sa mga ito para magsuka sa may likuran. Ngunit pagkarating doon, patuloy lang na sumikip ang tiyan niya pero hindi naman siya masuka-suka. Kinabahan agad si Andrew. Mukhang mangyayari na naman na kinatatakutan niya. Heto na nga ba ang sinasabi niya? Kung bakit ba kasi hindi niya pinigilan ang sarili. Kaya naman ngayong nabahiran muli ng alkohol ang kanyang sikmura, hindi na naman niya mapipigilan ang isang malagim na bagay. Hanggang sa bigla na lang siyang tubuan ng makakapal na ugat. Sinundan agad iyon ng paghaba ng kanyang kuko at ang paglitaw ng kanyang pangil. Unti-unti ring tumubo sa kanyang likuran na hindi kalaunan ay naging pakpak. Ang buhok niya ay nawala sa ayos. Ang 2 tenga ay baagyang humaba. Ang bibig ay lumaki at naging katulad ng sa aso, habang ang kanyang mga mata ay naging mapupula. Hindi na niya napigilan ang mga sumunod na nangyari. Hanggang sa unti-unti na ring mahati ang kanyang katawan sa 2. Ang isa ay naiwan doon sa likuran. Ang isa naman ay lumilipad at lumilikha ng nakaririnding ingay. Muling nabuhay sa kanyang pagkatao ang pagiging manananggal. Oo, isang lalaking manananggal si Andrew at nangyayari ito tuwing siya ay malalasing. Kung ang mga karaniwang babaeng manananggal ay nagpapahid ng langis sa katawan para makapagpalit ng anyo, naiiba kay Andrew. Kinakailangan niyang magpahid ng alkohol o hindi kaya'y inumin ito para makapagpalit din ng anyo. Ito ang tunay na dahilan kung bakit napilitan siyang lumipat at magpakalayo-layo ng lugar. Dahil sa napakatinding pinsala na idinulot niya sa dating kondo na tinitirhan, hindi niya kinaya at lalong-lalo na ng kanyang konsensya ang labis na depresyon. Lumisan siya at nagtungo sa lugar na walang nakakakilala sa kanya sa pagbabaka sakaling makakapagbagong buhay roon at tuluyan nang maibabaon sa limot ang mga nangyari. Dahil sa nakalimutan niyang tumanggi sa alak na inalok sa kanya ng isa sa mga kapitbahay, naging malagim ang sinapit ng mga ito matapos siyang malasing. Hindi pa nga siya tuluyang nakaka-move on sa nagawa niyang massacre sa dating kondong tinirhan. Mukhang mauulit na naman ngayon sa tenement na ito. Dahil sa pagbabago ng kanyang anyo, kasabay na ring nabura sa kanyang ala-ala ang nararamdamang konsensya. Ang tumatakbo lang ngayon sa utak niya
ay mapawi ang matindi niyang gutom sa pamamagitan ng dugo at lamang loob ng tao. Agad siyang lumipat patungo sa mga kainuman. Gulat naman ang mga ito nang makakita ng lalaking manananggal na papalapit na sa kanila. Hindi agad nila naproseso sa kanilang mga utak ang biglaang pag-atake ng lalaki at hindi na rin nila nagawa pang makatakas. Agad siyang nadakip at nalapan ng manananggal sa kinauupuan. Ang isa sa kanyang mga kainuman kanina ay nagawa pang makatakbo kahit nagdudugo na ang kabilang paa. Ngunit di kalaunan ay nahabol din ito ng mabagsik na manananggal. Sa loob lamang ng 2 minuto, walang natira sa kanilang lahat. Pare-pareho silang nadukutan ng puso, mata at lalong-lalo na ng utak. Nagpaikot-ikot ng lipad ang lalaking manananggal sa buong tenement at hindi nagtagal, isa-isa na rin itong sumugod sa bawat kabahayan gaya ng kung paano nito isa-isang pinasok ang mga nakatirang tao sa dating kondo na tinitirhan. Pagsapit ng umaga, laman ng balita ang malagim na pangyayari sa tenement. Mahigit 100 pamilya ang natagpuang patay sa kani-kanilang mga kwarto. Lahat sila ay wakwak ang mga tiyan, butas sa mga dibdib, wala ng mga puso, mata at utak. Ang iba naman ay kalahati na lang sa katawan ang natira dahil mukhang nilamon na ng buo. Kung paano ang paraan ng pagkamatay ng mga tao sa isang kondo sa Maynila, ganoon din ang paraan ng pagkamatay ng mga tao rito sa tenement. Dahil dito, nakabuo ng teorya ang mga otoridad na baka dito lumipat ang sinumang nilalang na nasa likod ng mga pagpaslang. Base sa isinagawa nilang panayam sa mga natirang tao doon, iisa lang ang alam nila na bagong lipat sa tenement at walang iba kundi ang lalaking nagngangalang Andrew na nangungupahan sa isang kwarto sa ika-4 na palapag. Maputi raw ito, matangkad, may itsura at maganda ang hubog ng katawan. Ngunit nang pasukin na ng otoridad ang kwarto nito, wala na dun si Andrew. May mga gamit pa ito sa paligid pero hindi matagpuan ang lalaki. Sa isang lugar naman na hindi kalayuan doon, naalimpungatan na lang si Andrew. Lalo at nang masinagan ng araw ang kanyang muka. Nagising na lang siya na nasa tabi na siya ng isang malaking puno. Napahagod siya sa ulo at nagtataka kung paano siya napadpad doon. Medyo mabigat ang kanyang ulo at katawan nang siya'y tumayo. Hindi nagtagal, bigla siyang nagsuka sa tabi ng puno. Nagulat na lamang si Andrew nang masilayan ang mga eyeball na lumabas sa kanyang bibig. Agad-agad, yun ang nagpaalala sa kanya sa mga nangyari kagabi. Kinabahan agad si Andrew. Mukhang hindi na siya makakabalik sa tenement na iyon. Kaya tulad ng dati, nilisan niyang muli ang naturang lugar na walang kadaladalang gamit kahit isa. Problemado na naman siya at hindi na niya alam kung saan maghahanap ng bagong matitirhan. Iyong malayo sa mga tukso gaya ng alak. Batid niya sa sarili na nabubuhay ang dugong aswang sa kanyang pagkatao sa tuwing siya'y nalalasing sa alak. Pero tuwing makakaamoy siya nito, hindi rin niya mapigilan ang sarili. Iba kasi ang panlasa niya sa alak.
Para itong isang napakatamis na prutas na pilit umaakit sa kanyang bibig at sikmura. Kaya ikaw na nakikinig, kung sakaling mapadpad sa inyo si Andrew, tatanggapin mo ba ang napakagwapong nilalang na katulad niya sa iyong tahanan?